So sige po, let's all stand up. Tayo po tumayo minsan pamuli. Let's continue to declare who we are in Christ. Amen? Because we are blessed in Christ, we have to declare that we are really blessed in Christ. Amen? Sige po, sabay-sabay, malakas, may pananampalataya. In Christ, I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places. In Christ, I am blessed with the fullness of God's grace. In Christ, I am blessed with peace that surpasses all understanding. In Christ, I am blessed with the assurance of eternal life. In Christ, I am blessed with the righteousness of God. In Christ, I am blessed with the Holy Spirit as my guide and my helper. In Christ, I am blessed with victory over sin and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, and understanding. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for your wonderful presence upon this place. Patuloy mong baguhin ang aming pong isipan upang mabago ang aming pong buhay. And Lord, hayaan mo ang iyong banal na salita, Panginoon, ay patuloy na maitanim sa aming pong mga puso, O Diyos, upang ito ay mag-ugat, mamunga, O Lord, upang ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ang kagandahan mo ay patuloy na makita sa aming po mga buhay. Once again, Lord God, gamitin mo lamang ako as a mouthpiece and allow me, Lord God, to impart inspiration, to inspire your word, Lord God, hallelujah, ng may clarity at meron pong kapangyarihan. We thank you, Lord, because sa umagang ito, alam ko na mayroon ka patuloy na aalisin sa aming pong mga buhay at meron kang ipapalit na mas maganda. Ito ang aming pong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na magsabi ng malakas na Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Alam niyo po, before Apostle leave, sabi po niya, ituloy mo lang yung ating series, okay? About changing mind, changing life. Di po ba? Naniniwala po ba kayo na pagka nabago ang inyo pong buhay, ang isip ay mababago ang inyo pong buhay? Amen. Kaya sa umagang ito, ihanda ninyo yung sarili dahil sa umagang ito ay merong mababago sa inyo pong mga isipan. Amen. Alam niyo po, our title ng ating pag-uusapan is Where Your Mind Goes, Your Life Follows. Amen. Maaring hindi ka kontento sa buhay mo ngayon, pero may pag-asa pa, kapatid. Dahil kung mababago mo ang iyong isip, ay mababago ang iyong buhay. Alam niyo po, every time that I'm charging my car, kasi po dito po ako naggagasolina. Okay? Nag-charge na po ako dahil battery na po yung aming pong sasakyan. Purihin ng Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala. And every time na ako po magpupunta po sa charging station, iseset ko po yung location. Kasi once na hindi ko po sinet yung location, ay matagal ako maghihintay para po ma-fully charge yung aming pong sasakyan. Kaya po, sineset ko po siya. And then, at pagka naset na po yung aking pong location, yung aking pong destination, ay siguradong napapabilis po. Dati po, nagkakarga po ako maybe around 1.5 hours. So pagka na-set ko na po yung location ng aking pong charging station, ay nagiging kalahati na lamang po yung oras ng aking pong paghihintay. Nagiging 45 minutes na lang. Amen? So ganoon din po ang ating pong isipan. Kung iseset po natin yung location nung ating pong patutunguhan, ay mapapabilis ang iyong pagdating sa iyong destination. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapapabilis ang ating pagdating sa ating destination. Okay? So usong-uso po ngayon yung GPS. Tama po? Sino po yung mga nagmamaneho po dito? Okay, hindi po ba? Pagka kayo po ay meron sasakyan, sineset nyo po yung GPS, lalo na pagka hindi nyo po alam kung ano ang inyong pupuntahan. Pagka sinet nyo po yung GPS, okay, so ibig sabihin, set mo yung location mo, kung saan ka pupunta, yun, i-guide ka niya kung, para ikaw ay makarating sa iyong pupuntahan. So it's the same thing sa ating pong isipan. Dapat po sineset din po natin ang ating pong isipan doon sa lugar na gusto mong marating sa iyong buhay. Amen? Huwag po nating hayaan na kung saan-saan na lamang tinatangay ang ating pong isipan dahil kung wala kang patutunguhan, ay wala kang
mararating. Kaya dapat ay iset po natin ang ating pong isipan. The same din po, yung ating pong isipan ay para po yung hardin. Na kung saan ay kung anong yung tinatanim, siyempre yun ang mamumunga. Hindi naman po pwede nagtanim ka ng duhat, nag-expect ka ng grapes. Hindi po ba? Duhat ang tinanim mo, kapatid. Okay? Kaya po kung ano yung ating po tinatanim, kung palagi mo tinatanim po dyan ay mga negative thoughts, palagi tinataniman mo ng takot, palagi mo tinataniman ng mga pagdududa, palagi mo tinataniman ng mga bagay na hindi maganda, ay sigurado ang aanihin mo rin ay hindi maganda. Okay? Pagka ikaw kung isipan mo ay puro negative, ano po mangyayari sa buhay mo? Negative. Di ba? Kung ang tinatanim mo palaging positive, ano po mangyayari? Of course, positive din ang mangyayari sa iyong buhay. Kung palagi mo tinataniman ay chismis, so ano po mangyayari sa buhay mo? Chismis din. Puro chismis lang ang mangyayari sa buhay mo. Tama po, kaya po it's very, very important for us na kung ano yung ingatan po natin ang ating pong isipan. Ingatan po natin ang ating pong hardin. Na kung piliin po natin yung mga bagay na ating pong itinatanim sa atin pong isipan. Piliin po natin yung mga bagay na atin pong naririnig. Piliin po natin yung mga bagay na atin pong nakikita palagi sa social media. Dahil kung ano yung palagi mong naitatanim, ay sigurado, one day, ay yun ang iyong aanihin. Amen? Hallelujah. Kaya, ngayon, paano po natin, kaya kung i-analyze po natin ang ating pong buhay, ano na ba yung naitanim ko sa ating pong buhay? Amen? Kung ano yung ating pong nakikitang bunga, ngayon, maaaring yun yung ating pong mga inaitanim noon. Pero may pag-asa ka pa. Okay? Sabi mo sa atin, may pag-asa pa. Kayang mabago ang ating pong buhay. Baguhin natin ang ating pong mga iniisip palagi. Baguhin po natin ang ating pong mga itinatanim sa ating pong isipan. So ano po yung nangyayari po sa mga isipan na hindi po natin binabago? Alam niyo po, sabi po sa Romans 12, sabi po, renew your minds. Okay? Yung transformation po natin, yung pagbabago po na. Sino po dito yung gusto magbago ang buhay niyo? Okay, hindi po ba? So yung magbago yung ating pong buhay, hindi po ba? Ang sabi po doon, renew your mind. Baguhin mo ang iyong iniisip. Malinaw na malinaw, literal na literal. Hindi mo na kinakailangan na maging propeta para maunawaan ang sinasabi ng Biblia na baguhin po natin ang ating pong isipan para mabago ang ating pong pamumuhay. So pagka hindi po natin nire-renew ang ating pong isipan, ano po nangyayari? Number one, nai-stuck po tayo. Di po ba hindi ka makakilos? Nandudun ka na lang. Mahirap ka, masakitin ka, di po ba? And then ano pa po? Hindi ka umuusad sa buhay mo, walang progreso. Okay? Kaya po napakahalaga na baguhin po natin na pong ating pong isipan. Because where your mind goes, your life follows. Okay? So ano po nangyayari pag di po natin binabago ang ating pong isipan, nagiging makitid ang isip mo. Di po ba? Napaka-sensitive mo. Napakadali mong magalit. Napakadali mong mainis. Di ba? Kasi you don't have any understanding. Di ba? Dahil napakakitid ng utak mo. Sabi mo sa kanya mo, buti na lang hindi na makitid ang utak mo ngayon. Okay? And then number 3, pagka hindi po natin binabago ang ating pong isipan, ay puro negative thoughts na pumapasok sa ating pong. Alam niyo po nangyayari pagka hindi po napapasukan ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating pong isipan? Ang nangyayari po, puro kasinungalingan ng demonyo pumapasok sa ating pong isipan. Puro mga negative. Ang nangyayari, wala ka ng pag-asa. Diba? Mamamatay ka na. Okay? Hindi po ba? Okay, so, ibig po sabihin, ang ating pong iniisip, meron pong kapangyarihan. Kaya po dapat po ay palagi po nating binabago. Puro palagi ka maraming takot. Takot ka sa heights. Takot ka sa maliliit na lugar. Takot kang magutom. Hindi po ba? Sino po dito yung, maraming nakakita ako dito, mga takot magutom. Okay? Hindi po ba? And then ano po nangyayari? Pagka tayo po ay puro negative thoughts na pumapasok po sa atin, nalilimitahan po ang ating pong potential. Okay? Hindi nyo po mararating ang nais ng Diyos na marating ninyo kung tayo po ay patuloy na nagnenega-nega. Okay? And then number 4, ano po nangyayari? Pagka hindi po natin binabago ang ating pong isipan, maling desisyon sa buhay. Di po ba? Kakaroon tayo ng napakaraming mga maling desisyon sa buhay
At ang nakakalungkot pa po noon, yung maling desisyon, nadadagdagan pa ng maling desisyon, nadadagdagan pa ng maling desisyon, nadadagdagan pa ng maling desisyon dahil walang nagbabago sa ating pong isipan. At ano pa po nangyayari? Pagka hindi po natin binabago ang ating pong isipan, nagkakagulo-gulo po yung ating pong relationship. Di ba? Kasi makitid ang pag-iisip mo, hindi ka marunong umunawa, hindi ka marunong magpasensya. Kaya, at ang nangyayari pa po noon, napipigilan po yung magandang communication. Di ba? Amen? Yung sinasabi niya na maganda, minsan mali ang iyong pagkakaunawa. Kaya napakahalaga na patuloy po natin binabago ang ating pong isipan. Okay? Kaya kung gusto mong sino yung gusto mo yung gumanda ang buhay mo? Okay, kaya kung gusto mo gumanda ang buhay mo, ayusin mo ang isipan mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ligligin mo ng malakas yan, ayusin mo na ang isipan mo. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya po, ito po, basahin po natin, praise God. Okay, balik po tayo. Okay, so ngayon po pag-usapan po natin yung buhay po ng isa pong babae na kung saan ay meron po siyang, dinudugo po siya for 12 years. Yung kanya pong, meron po siyang sakit, okay, na hindi po gumaling-galing. Bakit po? Kasi po, ang inaasahan lamang po niya ay ang kanya pong pera. Kasi may pera po siya. At ang inaasahan niya lang din po yung pong tao. Kaya po napakahalaga na minsan maunawaan po natin na ang pera nauubos, na ang tao ay may limitasyon, pero ang Diyos kailanman ay palagi po nating maasahan at wala po siyang limitasyon. Amen? Na kaya po niyang gumawa ng milagro sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, ready na ako tumanggap na milagro kay Lord ngayon. Okay? Sabi po dito sa Mark 5:25, and there was a woman who had a discharged blood for 12 years. Okay? So 12 taon na po siyang may sakit. Okay, maaari po sa atin, tayo po, 12 taon na po, parang hindi tayo umuusad ang ating pong buhay. 12 taon na tayo ay chismosa. 12 taon na tayo ay meron pa rin pagdududa sa gawain ng Panginoon. 12 taon na tayo na hindi umuusad. Hindi po ba? Wala kang ipon. 12 taon. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga na malaman po natin na kung sino po yung ating pong lalapitan sa mga bagay sa 12 taon na tayo ay hindi umuusad ang ating pong buhay. Amen? Sabi po dito, and who had suffered much under many physicians. Alam niyo po, pagka nagpatingin ka sa doktor, di po ba dapat expected mo gagaling ka? Okay? Pero minsan po, ang nangyayari dahil po sa limitasyon po ng tao, nakala niya siya ay gagaling, ay mas lalo pa po siya nag-suffer. Lalo pa po siya nagkaroon ng sakit, hindi po gumaling, mas lalo pang naging malala ang kanya pong sitwasyon dahil sa mga physicians, okay? Sino po dito yung minsan inisip mo na pagka akala mo yung kaibigan mo ay matutulungan ka, pero hindi ka naman pala natutulungan? Okay? Sino iniisip mo na akala mo yung trabaho mo ang siya makapagbibigay sa iyo ng kasaganaan, pero hindi pa naman nangyayari? Amen? Hallelujah. And then sabi ito, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. Okay? Minsan po ang mindset po natin, yung akala po natin, ito ang tama, pero minsan mali. Dahil sa ating pong maling mga paniniwala. Naniniwala po siya na yung doktor na makapagpapagaling po sa kanya, pero ang nangyari ay kabaliktaran, mas lalo pa rin po siyang naging malala ang kanya pong sakit. Amen? Kaya minsan ang tao, pag maganda ang buhay mo, di po ba minsan dumating na po tayo sa pagkakataon na ganyan, pagka maganda ang buhay mo, may pera ka, malakas ka, hindi mo maalala si Lord. May tahimik ng lahat. Pero pagka nagkasakit ka na, naubos na ang pera mo, di po ba? Nagkagulo-gulo na ang buhay mo, tsaka pa lamang po tayo lalapit kay Lord. Amen? Hallelujah. Hindi po ba minsan, dapat po ipagpasalamat po natin yung mga pagkakataong iyon. Bakit? Kasi ginawa ng Panginoon yung mga bagay na yun para tayo ay matutong lumapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, mabuti na lang naririto ka ngayon. Okay? Para sa iyo itong mensaheng ito. Okay? Tama po? Kaya po minsan wag na po tayo magpaikot-ikot. Diba? Paikot-ikot, kung sino-sino yung mga nilalapitan para mapaganda ang kanila pong buhay. Pero mga kapatid, kay Kristo lamang po mapapaayos ang ating pong buhay. Amen? Kaya sa umagang ito, whatever you are suffering right now, God can help you.
kung ano man ang mga pinagdaraanan mo sa mga sandaling ito, if you are broken-hearted, kung ikaw man ay may sakit, kung ikaw man ay palaging kinakapos sa iyong mga pananalapi, kung ikaw may problema sa iyong anak, kung ikaw may problema sa iyong magulang, hallelujah, today is the day na sinasabi ng Panginoon sa iyo na mababago ang iyong buhay mo. Mababago ang sitwasyon mo. Amen? Hallelujah. Sige po, lakbakan na si Lord. Kasi po ako'y naniniwala na yung hindi kaya ng tao, hindi kaya ng taong gawin sa buhay mo, kaya ng Diyos na gawin sa iyo. Yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin, ay kayang baguhin ng Diyos sa iyong buhay mo. Kaya yung 12 years na nasayang sa buhay mo, dahil sa kagagawa ng sakit, kagagawa ng kahirapan, kagagawa ng sumpa, kagagawa ng demonyo, kagagawa ng maling paniniwala, ay kayang ibalik sa iyo ng Diyos bago matapos ang taong ito. Amen? Hallelujah. Kaya sabi sa katabi mo, naniniwala ako dyan. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya po sa Mark 5:27, she had heard the reports. Okay? So mga kapatid, di po ba sabi po ni Apostle, pagka meron mga marites, ano po sasabihin po ninyo? Diet ako dyan. Okay? Amen? Di po ba ibig sabihin na diet, ay ayoko marinig yan. Di po ba? Pero mga kapatid, kaya po, pero ito pong verse na to, sinasabi po na verse ito, she had heard. Ibig sabihin, nagmarites din po siya. Okay? Pero tamang pagmamarites. Dapat po tayo po yung maging marites sa mga salita ng Panginoon. Na palagi po natin dinidinig ang lahat-lahat ng mga kabutihan ng Panginoon, ang Kanya pong mga milagro, ang Kanya pong mga himala, ang Kanya pong mga bagay na nagagawang magaganda sa ating pong buhay. Yan ang dapat na marites na mangyari sa ating pong buhay. Amen? Alay, sabi mo sa tayo, marites ako ni Kristo. Okay? Tama po? Pagka sinabi pong reports, ibig po sabihin ito, hindi lamang po isa. Sinabi po dito, reports, ibig sabihin marami. Hindi po ba? Kaya minsan ay napakahalaga, maraming beses. Alam niyo po ba that faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Okay, wag niyo naman panoorin si Jeric. Okay? Binubuksan lang niya yung aircon para hindi kayo mainitan. Okay? Amen. Okay? So, kaya po napakahalaga po na palagi po natin dinidinig ang salita ng Diyos. Okay? Bakit po? Kasi po ito po yung makapagdadagdag ng ating po pananampalataya. At pag nadagdagan ng pananampalataya mo, ay siguradong milagro ang kahihinatnan ng buhay mo. Yung buhay mo na dating hirap, hindi na magiging mahirap. Yung buhay mo na palagi kang may sakit, hindi ka na palagi magiging masasakitin. Yung buhay mo na palagi kang kapos, hindi ka na palaging kakapusin. Yung buhay mo na palaging malulungkutin, hindi ka na magiging palaging malulungkutin ngayon. Amen? Dahil ang mga bagay na yung pinakikinggan ay salita ng Diyos, ang siya magbibigay sa iyo ng kagalakan, ang siya magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ang siya magbibigay sa iyo ng kalakasan, ang siya magbibigay sa iyo ng pag-asa, at siya magbibigay sa iyo ng maraming mga pabor at maraming mga pagpapala. Amen? Hallelujah. Sige, ligligin mo yung katabi, sabihin mo sa katabi mo, akin lahat yun. Okay, amen. Hallelujah. Kaya po it's very, very important for us na palagi po nating pinapalitan ng ating pong isipan because where our mind goes, our life will follows. Okay? Kaya palagi po nating isipin na kay Kristo tayo ay may pag-asa. Kaya po sa 5:28, for she said, if I touch even the garments, I will be made well. Amen. Kaya dinideclare ako sa inyo that you are well, that you are wise, that you are wealthy, that you are healthy, that you are happy, that you are abundantly blessed in Christ. Amen. Okay? Huwag mo nang i-analyze kung paano mangyayari yun. Basta tanggapin mo na lamang ng tanggapin. Tama? Because si Mary, sabi po ni Mary, hindi po ba nung sinabi sa kanya ng anghel na manganganak ka, magbubuntis ka, paano mangyayari yun? Wala naman akong nakakasiping pa lalaki. Sabi ng anghel, dahil kakasihan ka ng banal na santong espiritu. Kaya sinabi po niya, be it unto me according to your word. Amen? Kaya kung meron sinasabi sa inyo maganda, kung sinasabi sa inyo maganda ka, hindi, pangit nga ako eh. Huwag ka nang huwag ka nang umarte. Huwag ka nang mag-inarte. Sabihin mo na lang, be it unto me according to your word. Amen? Pagka sinasabi sa inyo, mukhang yumayamin ka, hindi, wala nga akong pera eh. Huwag ka nang mag-inarte. Sabihin mo, be it unto me according to your words. Amen? Kaya po, it's very, very important. Alam niyo po, during the time na ako pinagtatrabaho po sa Lisboa, sinasabi po nila, palagi po kinakadyawan kasi po pagka, meron pong kasabihan yung mga Chinese na pagka, Kong Tao Lo, Yao Chin Lo.
Okay? Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pagka makinis ang ulo, maraming pera. Okay? So, sabi sa kanya, akin niya, sige, be it unto me, according to your word. Amen? Kaya wag mo nang isipin kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Basta pag may sinabi sa iyo maganda, ang tao, whether it's apostle, whether it's propeta, whether it's pastor, o kahit na sino pa man na makakarap mo na nagsasabi sa'yo na maganda, tanggapin mo lamang ng tanggapin. Amen? Dahil meron kapangyarihan ng mga bagay na ating pong pananiniwalaan, meron pong kapangyarihan mga bagay na ating pong tinatanggap sa ating pong buhay. Ngayon naman, kung pangit naman sinasabi, sabihin mo. Cancel! Hindi po ba? Pagka sinasabi, tumataba ka na, cancel! Okay? Amen? Pagka sinasabing wala kang pera, hoy! Cancel! Amen? Dahil parating na. Maring wala pa man ako ngayon, pero alam kong paparating na yung biyaya ng Panginoon sa aking pong buhay. Amen? Amen. Praise God. Okay, kaya wag na natin, kaya ingatan po natin yung ating pong mga bagay na sinasabi. Kung may sumasakit sa iyo, wag mo na sabihin, masakit. Masakit ang tuhod ko. Maya-maya, sumakit na yung balakang mo. Maya-maya, sumakit na yung ulo mo. Okay? Hallelujah. Banggitin na lamang po natin sinasabi ng Panginoon ng Biblia na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay magaling na. Amen? Ang sakit na ito, temporary lang ito, maya-maya, wala na to. Amen? Hallelujah. Kung wala kang pera, huwag mo sabihin, palagi kang walang pera. Okay? Wala man akong pera ngayon, pero alam ko parating na ang blessings ko. Amen. Hallelujah. At pag dumating yan, siguradong sobra-sobra. Okay, ang aking mapapala dahil ako ay nagtitiwala sa aking Diyos at ang kanyang pangako ay aking po palaging pangahawakan that He will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya po napakahalaga po na palagi po tayong nagme-meditate ng salita po ng Diyos. Bakit po? Where your mind goes, your life follows. Kung anong palagi mong iniisip, yun ang mangyayari sa iyong buhay. Kaya sabi po sa Book of Proverbs, guard your hearts with all diligence. Bantayan mo ang iyong puso ng yung talagang bantay na bantay, yung gwardyadong-gwardyado. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na pasukin ng mga nega-negang isipan mo. Huwag mong hayaan na pasukin ng pagdududa sa salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na pasukin ng takot ang iyong isipan. Dahil sa oras na pumasok ang mga bagay nito ay maapektuhan ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya po it's very important for us na palagi po nating bantayan ang ating pong isipan. And then sa Mark 5:30 sabi there, and Jesus perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, who touches my garments? Okay? Alam nyo, hindi po tayo dapat na nagpapakemi pa sa Panginoon. Okay? Kung meron po tayong kailangan, sabihin po natin sa Kanya. Okay? Kung meron kang sakit, Panginoon, pagalingin mo ko. Kung meron kang kakulangan, kung kinakailangan na mabago ang iyong isipan, Panginoon, palitan mo ang aking pong mga pagdududa. Alisin mo ang aking pong mga negative thoughts sa aking pong isipan. Sabihin po natin sa ating pong Panginoon. Kung meron ka problema sa mga anak mo, sabihin mo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo ang aking pong mga anak. Kung meron ka namang problema sa sarili mo, aminin mo. Hindi mo ba? Panginoon, baguhin mo ako upang ako ay mas lalo pang maging kaaya-aya sa iyong harapan. Okay? Amen. Huwag na po tayo magpakeme-keme. Alam naman ni Lord ang ginagawa mo. Alam naman ni Lord ang iniisip mo. Alam naman ni Lord ang damdamin mo. Alam naman niya ang lahat-lahat na nangyayari sa ating pong buhay. Kaya kung meron kang kailangan, ano sa gagawin po natin? Sabihin lamang po natin kay Lord. Huwag kang magsumbong kung kani-kanino. Dahil baka mamaya yung sinumbong mamaya, magugulat ka na lang, naroroon na sa Facebook, nakapost ka na. Okay? Amen? Kaya po, it's very, very important for us na wag na po tayong magpa-kieme-kieme. Okay? Kung tayo may kailangan, ang takbuhan po natin, hindi po tao. Ang takbuhan po natin ay ang ating pong Panginoon. Okay? Bakit po? Ang tao, limitado ang maigagawa sa iyo, limitado ang maibibigay sa iyo, pero ang Diyos, unlimited po ang maibibigay sa iyo. Okay? At pagka ikaw ay humingi sa Kanya, hindi ka lamang niya bibigyan ng sapat, bibigyan ka pa niya ng sobra-sobra. Amen po ba yan? Okay, amen. Kaya po nakakatuwa po na palagi po nating minemeditate ang salita po ng Diyos. Okay? Sabi po sa Mark 5:31, and his disciples said to him, you see the crowd pressing around you, and yet you say, who touched me? And then he looked around to see who had done it. Lumingin po siya. And then, but the woman, knowing what had happened to her, come in, me, fear and trembling, and fell down before him and told him the whole truth. Okay? Sinabi po niya ang katotohanan.
Kaya po, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Alam po niya kung ano po ang atin pong nararanasan. Alam po niya kung ano po yung atin pong iniisip. Okay? And then he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your diseases." Okay? Amen. Alam niyo po, kung ano man ang sakit mo sa araw na ito, you may be suffering from physical ailment, meron ka bang sakit sa iyong katawan, kung meron ka mang, if you are broken-hearted, okay, at yung bulsa mo, maaring may sakit din, okay, God can heal you. Okay, pagka peron, daming may sakit, ano po? Okay, hindi po ba? Kaya po, ang istorya po ng about the bleeding woman is a powerful reminder. Ito po ay pinapaalala po sa atin that sometimes we need to change our mindset to experience God's blessing in our lives. Ito po ay paalala na kinakailangan baguhin po natin ang mindset po natin para matanggap po natin ang biyaya, pagpapala, himala ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Kaya po yung kanya pong pananampalataya at saka kanya pong determination na makatanggap ng kagalingan sa ating po Panginoong Hesus. Ano po nangyari? Siya po ay gumawa po ng aksyon. Okay? So ano po yung ating pong matututunan sa message na ito? Alam niyo po, we can also experience the miracle we've been praying for if we shift our mindset and trust in God's power. Alam niyo po, maaari rin po tayong makatanggap ng mga milagro sa ating pong buhay. Paano? Kung medyo may switch lamang po natin ang ating pong isipan sa mga magagandang bagay, sa mga magagandang sinasabi ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ano pong gagawin po natin? Let go of wrong mindset. Okay? Alisin na natin yung ating pong mga maling paniniwala. Yung paniniwala po natin na hindi mo kaya, yung paniniwala mo na wala ka ng asenso, yung paniniwala mo na wala nagmamahal sa iyo, yung paniniwala mo na hindi ka na makakaahon sa utang, yung paniniwala mo na hindi ka nagagaling sa iyong sakit. Amen? Sinasabi ng Diyos sa iyo, gagaling ka sa anumang sakit meron ka. Sinasabi ng Diyos sa iyo na kaya niyang iangat ang buhay mo. Sinasabi ng Diyos ngayon na kaya mo bayaran ang lahat ng mga pagkakautang mo. Sinasabi ng Diyos ngayon na mababago ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw baguhin mo ng isip mo. Okay. Okay. So ano pa po? So ano pong gagawin po natin? Recognize negative beliefs that hold you back. Identify self-limiting beliefs. O ibig sabihin, ano po natin? Ano ba yung mga negatives? Okay? Kasi po hindi ko naman po mababasa ang isip ninyo eh. Kayo lamang po yung makakadiscover. Ano ba yung mga bagay na palagi kong iniisip na nagiging dahilan? Kung kaya ako palaging ganito. Kung bakit ako palaging may utang. Kung bakit ako palaging may sakit. Ano ba yung palagi kong iniisip? Ano ba yung akin pong palagi pinagbubulay-bulayan? Kung bakit hanggang ngayon ay para pa rin nakasumpa pa rin parang may sumpa pa rin ang aking buhay. Okay? Alam niyo po, napakahalaga po yung mga tamang bagay na ating pong naririnig. Alam niyo po, nakakalungkot dahil kanina po kausap ko si Karen, meron po dito kasi na taga-ibang church. Okay? Pero pinili po nila na dito po nila i-dedicate yung kanila pong anak. Okay? And then kasi, dinedicate nila po nila kasi uwi na po sila ng Pilipinas. Ito pong babae, gusto po niya palagi i-isolate yung kanya pong sarili. Sabihin, di po siya nag-aattend ng church. So ano po nangyari? Alam niyo po, pagka hindi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ano po nangyayari? Ang naririnig lamang po natin palagi yung atin pong iniisip. Yun po yung naglalaro sa ating pong isipan. At ang kasinungalingan ng demonyo. Kaya napakahalaga na dapat ay nakikinig po tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos na siya po magbibigay po ng kalakasan po sa atin. So, nangyayari po, sabi po niya, she was so depressed. Depressed po siya, na parang gusto niya na mamatay, na may sakit siya. Kasi po, puro kasinungalingan ng demonyo yung kanya po naririnig. Kaya po, puno-puno po siya ng anxiety. And imagine, ito po is only 20-something years old. Not even 30 years old. Kaya po napakahalaga that we should never isolate ourselves. Okay? Kung may problema ka, di ba? Lalo tayong lumapit kay Lord. Okay? Wala kang pera? Wala ka pang offering, lapit ka pa rin kay Lord.
Di ba? Alam niyo po, pag minsan, para bang ang church ay hinihintay lang na magkaroon ka ng offering. Of course, offering is very, very important for us because our belief na lahat po ng mga bagay nang galing sa Panginoon. Tama? And He is expecting something for us to offer unto Him. Yung ating pong lakas, yung ating pong oras, yung mga blessings na pinagkaloob niya po sa atin. Amen? Pero kung wala, it's not a reason for you not to attend the church. Okay? Kaya kung meron kang pangangailangan, lapit ka kay Lord. Malakas ka, lapit ka kay Lord. Mahina ka, lapit ka kay Lord. Bagong sweldo ka, lapit ka kay Lord. Naubos na, lapit ka kay Lord. May takot ka, lapit ka kay Lord. Sa anong sitwasyon ng buhay mo, huwag kang lalayo kay Lord. Amen? Bakit? Kasi oras na ikaw ay lumayo kay Lord, ano pong mangyayari? Doon umaatake ang kaaway. Tama po? Kaya po, it's very, very important for us to give give importance coming into the presence of God at all times. So ngayon, paano po mapapalitan yung ating po mga mindset na yan? Okay? Paano po? Isa po, bigyan ko po assignment. Sulat niyo po kung ano po yung mindset. Kasi po, pagka naisip niyo lang at hindi niyo sinulat, nakakalimutan ninyo eh. Tama? Ano yung mindset ninyo? Una, number 1, turuan ko kayo. Wala akong pera. Okay? Di mo pa namin sa plugin sa amin, wala na akong pera. Okay? Cancel na yan sa inyo pong bibig. Amen? Okay, ano yun? May sakit ako. Okay? Cancel. Okay? Palagi po natin sabihin, palagi tayong malakas. Kaya po palagi po natin binabagit, I'm well, I'm wise, I'm wealthy, I'm healthy, I'm happy. And I'm abundantly blessed in Christ Jesus. Okay? Kaya po, it's very, very important for us yung ating pong mga sinasabi. And then, anak ako ng Diyos. Affirm yourself that you are a son of God. Di ba? That I am blessed. Di ba? Palagi po natin sabihin yung mga bagay na yun. And then number 2, ano pong gagawin po natin? Take action. Kumilos ka. Okay? Hindi ka lang puro pananampalataya, pero hindi ka naman kumikilos. Di ba? Yayaman ako, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Mapapaayos ang buhay ko, pero hindi mo naman iniisip na mapaayos ang buhay mo. Gusto mo maging mabait ang anak mo, pero hindi mo naman sila tinuturuan paano sila maging mabait. Gusto mo makatulong sila sa iyong pagtatrabaho, pero hindi mo naman sila sinasabihan. Gusto mo na sila yung maging matipid sa mga pinadadala mo sa Pilipinas, pero hindi naman sila nagtitipid. Magastos pa rin sila kasi hindi ka gumagawa ng aksyon. Humingi ng cellphone, kabibigay mo pa lang 3 years ago. Bigay ka kagad. Okay? Amen. Alam niyo po, nakakalungkot po mga kapatid. Ano po? Marami po mga OFW, pag umuwi ng Pilipinas, naka 10 years, 20 years, ay wala pong naiuwi. Bakit? Kasi lahat pinadadala. Eh yung nandoon sa Pilipinas, huy, Jollibee na tayo. Di mo ba? Padala ka ng malaki. Ito, palagi ko sinasabi. Padala ka ng malaki. Ano pa nangyayari? Kulang. Padala ka ng konti. Kulang pa rin. Amen? Bakit po? Kasi po yung mindset po nila, hindi po nababago. Pagka meron nakikita yan, gusto nyong ubusin palagi lahat. Ngayon, ang mindset niyo, ano pong bigay ko sa inyong mindset? Kung magkano ipadala ko, alam ko na magkakasya. So, sobra pa. Okay? Kasi po palagi rin po natin, ay, kapos na kapos sila doon. Alam niyo po, sa aking pong family, no, kay Sister Stella at sa akin, with our faithfulness, with the giving, sa pagbibigay po namin kay Lord, siyam po kami magkakapatid. Siyam kami magkakapatid. Huwag pa natin kwentahin yung mga pamangkin. Tsaka yung mga apo. Hindi po sa side ko sa mga pamangkin. Ano po? At ganoon din po si Sister Stella. 6 kayo, ma'am. Ano yan? 7 sila. May mga pamangkin. Pero alam niyo po, wala pong nanghihingi po sa amin ng pang-ospital na naaksidente sila. Wala. Amen. Kasi protektado ni Lord eh. Naniniwala kami.
na sila ay protektado ng Panginoon. Kasi pinoprotektahan ni Lord ang ating pong mga finances. Amen. Hallelujah. Kung di po natin susundin ang sinasabi ng Panginoon, ay naku, ang dami-dami mga problema. Apektado pati finances po natin. Okay? Kasunod lamang po tayo kay Lord sa Kanya pong mga sinasabi. Okay? Kaya po sabi dito, He takes steps towards healing and restoration. Okay? Bakbak po siya sa Kanya po pananampalataya. Nampalataya po siya na siya gagaling, siya ay gumaling. Okay? Kaya, and then, nung umaksyon po siya, ano po nangyari? Sabi dito, marami pong mga crowd. Ano po yung crowd? Marami pong mga tao na gusto rin lumapit sa Panginoon, pero hindi po yun nakapigil sa kanya sa paglapit kay Jesus. Okay? Di po ba? Excuse me. Okay? Kahit na po gumagapang na po siya sa hirap. Okay? Dahil siyempre, just imagine, dinudugo ka ng 12 years. Di po ba? Kaya po yung thoughts po natin, yung isipan lamang po natin na tayo ay lalapit sa ating Panginoon, nagkakaroon ka na ng kalakasan. Amen? And then, excuse me. And then, ano po yung mga tao? Alam niyo po, yung mga tao, ang sinasabi po niyan, yung pong dinudugo. Marumi po sa kanila yun. Siguro, yung mga taong kanya pong nakita sa amin, Hoy! Ang baho-baho mo, lumayo-layo ka nga sa akin. Di po ba? Pero hindi po yun nakapigil po sa kanya para lumapit sa ating po Panginoon. Kaya ikaw, huwag kang magpapapigil sa mga sinasabi ng tao sa iyo. Minsan po sinasabi po ng mga tao, ay, yan ba yung puro giving? Hindi po ba? Huwag kang magpapapigil. Dahil kung kami nagpapigil noon sa mga sinasabi ng tao, ay wala pong nangyari sa buhay po namin. Amen? Hallelujah. Kasi palakpakan po natin si Lord. Amen? Hallelujah. Naku, masasayang lang oras mo dyan. Di po ba? Dahil po nadarinig niya na ganyan. Kikita ka ba dyan? Kakapera ka ba dyan? Part-time ka na lang. Di po ba? Pero nakita ng Panginoon ang puso mo sa umagang ito. Kaya ako pinaniniwala na pagpapalain ng Panginoon kung ano man ang mga pinaproject mo sa araw na ito. Okay? And then ano pa po? And then last po, trust in God's power. Magtiwala po tayo sa Kanya pong kapangyarihan. Magtiwala po tayo sa Kanyang protection. Magtiwala po tayo sa Kanya pong provision sa ating pong buhay. Okay? Kaya ano pong gagawin po natin? Let's continue to cultivate an attitude of gratitude. Patuloy po tayong magpasalamat. Maaring hindi mo pa nararating ang patutunguhan mo, pero papunta ka na doon. Okay? Kaya it's very important for us to build an attitude of gratitude. Na patuloy po tayong magpasalamat. Alam niyo po, kahapon po, kwentuhan ko po yung isa po nating sister. Kinukwento po namin kung paano naka-breakthrough. Alam niyo po ba, sino po yung nandito ka na nung panahon ng hato? Hato, yung bagyo. Yung typhoon number 8, yung isa po sa pinakamalakas na bagyo dito sa Macau. Okay? Okay, so yung nagkaroon po ng bagyong malakas. At alam niyo po ba na nabasag ito, yung wall na to? Nabasag po isa po natin sa salamin. Okay. So during that time, ang church po wala pa pong pera. Kapos na kapos po palagi po ang church. Palagi po tayong late magbayad. So kung isipin mo po, Panginoon, ano ba to? Kala ko church, ay iingatan mo. Di ba? Pero alam niyo po ang nangyari, yung bagay na yun po yung naging dahilan para po makatanggap po tayo ng blessings. Tanong niyo ako paano? Okay, nagbigay po ng subsidy ang gobyerno. Okay, amen, dahil po sa nasira. Okay? Kaya po yung nabasag na wall na yun, siyempre picture yun. Okay? Basag sa naman, siyempre picture mo yun kasi po yung kanila pong sasubmit sa government. Okay? Kaya kung ano may nangyayari sa iyong bagay, ano lang yan, stepping stone lang ng Panginoon yan para makatanggap ka ng mga pagpapala mo. Amen? Hallelujah. Kaya wag po tayong masyadong malungkot, wag po tayong masyadong mag-complain, bagkos tayo magpasalamat dahil behind that, hindi po natin alam kung anong plano ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya kung ikaw ay nasa breaking period ngayon, I believe na parating ka na sa breakthrough mo. Amen? Hallelujah. Praise God. And then, last verse na lang po. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Sabi dito, fix your thoughts on what is true. Tuon po natin palagi ang ating pong isipan sa katotohanan. Okay? And honorable, yung kagalang-galang.
yung talagang magbibigay ka talaga ng kapurihan sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. And right, yung mga bagay na tama. And pure, yung dalisay. And lovely, yung kaibig-ibig. And admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Okay? So yun po yung palagi po maging laman ng ating pong mga isipan. Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na tama, yung mga bagay na dalisa, yung mga bagay na kaibig-ibig at kahanga-hanga. And I declare, and I believe and declare na kung saan, kung anong yung iniisip, wherever your mind goes, your life will follows. Amen? Sino po dito sa umagang ito yung gusto nyo mabago ang inyong pong isipan? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, once again, we just want to thank you for opening up our eyes sa pagbubukas mo ng aming pong isipan, O God, na makita ang kagandahan ng iyong salita. Lord, maaring di pa po namin nakikita ang katugunan sa lahat-lahat ng aming po mga panalangin, pero kami po ay naniniwala na kami po ay papunta na po doon. Patuloy mong alisin ang mga negatibong mga bagay sa aming pong isipan, patuloy mong alisin ang mga takot, patuloy mong alisin ang pagdududa sa iyong banal na salita, patuloy mong alisin, O Diyos, ang ating po mga maling pag-uugali, O Lord. At patuloy mong iayos, O Diyos, ang aming pong isipan. Dahil alam namin na kung maayos ang aming pong isipan, na maaayos ang aming pong buhay. Hallelujah. Lord, I pray, O God, sa bawat isa na naririto, O Diyos, na alisin mo, Panginoon, ang anumang mga negatibong bagay na nagiging dahilan upang hindi po nila marating ang magandang plano mo sa kanila pong mga buhay. And Lord, as we sing this song, O Lord, allow your Holy Spirit, O God, to work in our minds upang paglabas po namin sa lugar na ito, O Diyos, ay meron ka ng kinuha at meron ka ng inilagay na maganda sa aming pong isipan. Dahil ayaw na po namin, Panginoon, ang ganitong klase ng pamumuhay na palaging kapos, na palaging may sakit, na palaging punong-puno ng problema. Nais po namin kung anong plano mo sa aming pong buhay, yun ang